walwal katabi para makauwi ako dito sa province. 6:30. Hi, Nina. Say hi. How are you? You are what? Are you okay? Yeah. Do you have any pain? Mamang tostado ang gusto mo? Kaya alis na ako eh. Bukas, try kong bumalik. Walang pasok nina ngayon. Maraming binabaha. Malakas ulan. May bagyo. Sabi bukas mo dito sa akin. Babalik ako dito bukas. Sa ibang bahay lang muna ako makikitulog. Baha pa tayo? Hindi tayo binabaha nina. Pero yung ibang lugar, malakas ang ulan. Ninang, matutulog muna ako dun sa jowa ko. Ha? Alam mo ba kung ano yung jowa? Alam mo kung ano yung jowa? Ano? Kaibigan mo, kasintahan mo. Ayun. Pumapayag ka ba na may kasintahan ako? Oo. Magpapakasal na kami. Kailan? Nag-iipon lang. Pambili ng sing-sing. Pambayad sa caterer. Ninang ngayon ay Lunes. Lunes ngayon. Ninang, September na. Malapit na ulit magpasko. Unang araw ng Setyembre. 2 taon na dito. Dahil kailan siya umuwi? August? Ninang 2 taon ka na pala ulit sa Pilipinas. Welcome home. Ninang, pinagdadasal mo ba ako? Na ano? Nagdadaba ako. Oo. Saka lagi akong maayos. Ninang, wag mong ginagrind yung ngipin. Wag mong ginagrind yung ngipin mo kaya ka nabubungi eh. Kaya nga. Ay, smile ka, smile. Smile. Oo nga, hindi pa pala ako nakakapagpa-dentist na Ninang. Lagi ako nakakansel. Ninang. Ano? So, this is Ninang. Siya yung... Ako papatay. What is, Sanse. So, may ate. May bitche, may Sanse. She's the 3rd eldest sa magkakapatid. Ninang, ilan kayo magkakapatid? Ilan kayo magkakapatid? Ito. Sino-sino? Si ate, si kuya. Si ako. Si Owen. Si Aden. Saka si Hakmak. Ay. Ninang, si Owe, si Ivern, saka si Makmak. Kami yon, kami pamangkin mo. Ang di mo nabanggit ay si Maneng, si Berting, saka si Dane. Kapatid ko. Ayun nga yung kapatid mo. So, ayan, 7 sila magkakapatid. Tapos, bata pa lang ako, like 1993, lumipat na kami ng mga kapatid ko from the other town, sa mom's side, dito, Ninang. Dahil, binili niya kami. Wow! Siya yung, big fans na, dahil magandang dalaga, ay favorite ko yung tatay namin. Kaya siya yung nagpalaki sa amin. At ngayon, ako ang naiwang mag-alaga. Dahil, ako yung nurse. At ako yung single. Kaya, pero, tapos na ako sa duty ngayon. I'm choosing myself. Love yourself first before you can love others. Tama ba yun, Ninang? Ninang, what is love for you? Pagmamahal. Kaya nga, ano ang ibig sabihin pag ikaw ay nagmamahal ng isang tao? Importante sa'yo. Importante sa'yo, pinakahalagan mo. Ano pa? Ano yung mga bagay na pwede mong gawin para iparamdam at ipakita dun sa tao na mahal mo siya? Binibilan pa pagkain. So, good provider, binibilan mo ng pagkain. So, ikaw yon, binibilan mo kami ng pagkain. Thank you for that. We love you. Pero ako na lang naiwan. Kaya akong pinaka nagmamahal sa'yo, Ninang. I love you, I love you, I love you. Kahit di mo ako favorite. Wala ako nagawain. Pinagandawin. At tapos ano pang pwede mong gawin para ipakita mo na mahal mo yung tao? Maliban sa binibilan mo ng pagkain. Mabait ka. Hindi, kaya nga, halimbawa, mahal mo yung isang tao. Binibilan mo ng pagkain. Ano pa? Zero ko. Lahat naman yung mga gusto mo ng pagkain lang. Ninang, mahal mo ba ako? Sino ako? Baka. Ba't di mo ako pinamanahan? Wala akong bet. So, punta lang ako sa kabilang bahay, sa tita ko. Babalik ako bukas, ha? Pretty ka ba? Ninang, pretty ka ba? Sabi mo, I am pretty. Sabi mo, ay. Nangungulangot ka? May kulangot ba? Sabi mo, Ninang, I am pretty. Matutulog na tayo? O sige, papatay na yung TV, ha? Dapat natutulog para healthy and fresh. Bye! And that's our
buhay probinsya for September. Oh my gosh, ano bang mangyari sa akin sa September? Months na magulo pa rin ang buhay ko. Basta ang mahalaga, mabuting na buhay ka at may collarbone. Char, bye! So, ayan, it's 1:40. Life update in the probinsya. Wala na po. So, magbabakasakali ako. And sana, bukas ang aming barangay. Kasi I need to get my barangay certificate daw. Pero the municipio is sarado. Kaya, extended ako here. So, I'm fixing kasi my documents in prep for work. At ang daming mga hinahanap ko kasi. Lalabas pa ng NBI ko September 4. And then, I have to do my psych exam. Tapos, lahat ng aking mga labs and hospital physical exam chorba, dadalhin ko pa sa isang doktor para mag-certify siya. May sariling for the medical. That's why I'm in the province. And okay lang din kasi suspended naman yung mga wala naman ako class, online lang pala ako. And what's great is when I open the GC, ang sabi ni Prof, so this is for our case assignment. So last week naman nag-prepare na ako if ever na mag-case. Nag-volunteer na ako na ready ako for that specific case. So that's the JG Summit Holdings versus versus the government, CA, and then the field trust about dun sa paggawa ng ship deck or something. So ngayon, ayan, nire-enforce ko lang, Beach, pwede ba mag-volunteer kasi at least may time pa ako aralin ulit. So gagawa ako ng sarili kong case digest today. Pero yung the idea kasi is, medyo alam ko na kailangan pa 60-40 lagi ang hatian. Kasi if this ship deck or port or something is a public utility, so these are the things na i-discuss and I'm confident about it. So speaking of that, at least medyo mataas ang confidence ko pag nakapag-resit ako dito dahil hindi ako magpapasa ng full probation. Mag-prepare na ako for exam. And hapon, Sabado, dahil naka-volunteer din ako sa case ng Meralco versus Luwalhati. So I was able to do it ng bongga. So naka-pikit mata habang nag-resit. At wala naman tinanong si Prof. Kaya feeling ko satisfied siya sa resit. So, yeah. So at least 2 out of 2. Okay yung ay bakit? 5 pa yung subject ko. So 2 out of 5, okay ako sa resit kasi sablay ako sa NBI, half-baked. Tapos nagsigo weak internet connection. And then, what's next? Sablay ako sa cream. Ano pa yung isa? Bakit 5 ang subject ko? Sa pila. Sa pila ay okay pa doon. Pag-report ako. So 3 out of 5 for midterms. I would say okay yung aking resit. Kaya I'll take the opportunity to review. Ayan, starting September 1. Mamaya mag-handwritten case digest na ako for ATAP kasi required kami ng ilan ba? 10. Wait, bibili muna ako sa tindahan. Bye! Siyempre ang ating paborito. Saan nga merong bicho? Ay, yes, there's bicho. Pagbilan po! That's my breakfast. 2 bicho po. Bicho meron. 2 po. So, ito nila nagpapasaya sa akin dito sa aming barrio. Look at it. Diba? Very pa talaga. Provincial feels. So, it's a success. Galing ako sa aming barangay municipal hall and we're open. So, this is the paaralan, elementary. Kung saan nag-aral ang aking mga tito, tita at pinsan. Pero ako dahil laking sentro, bagong poblasyon. So, let's have a story time while I walk going to the sakayan ng jeep and kumakain ng aking video. So, ang nice kasi dito, kilala naman nila kasi parang close-knit community yung mga matatanda dito sa barrio. So, kilala nila yung tatay ko. Pagkaturn no? Ikagawad. Tinanong niya, anak ka ba ni ganon? Actually, akala niya ako. Kasi, nakata yung bata. So, sabi, hindi ako po yung bunsong anak. Kaya yun, I mean, safe, maganda kasi nga, kakilala mo or if not, mag-anak mo yung mga bahay-bahay. Tapos, tropa-tropa mo yung mga tao. Because madami kong tropa dito sa Hilera na to. Yung mga kainuman natin, referral, friends of friends. Tapos yan, okay yan sila. Kaya, tambay din ako dito. So kahit taga-poblasyon ako, dadayo ako dito, susunduin ako, makikitulog ako sa mga kung ng mga bahay. Tropa ng pinsan ko, kumpare ng kumpare ko, ganyan. So dahil tayo ay mabuti ka, ayun, dito nag-inuman kami sa bahay na to. So kung saan, isang hilera to, dito sa barangay namin, may dadayuhin pa kami dun sa Karatig barangay, mga classmates ko naman yon. Tapos, konting kembot lang, mapupunta na kami sa Pampanga side. So doon din, pag fiesta,
pag merong mga birthday din na sobrang okay mag-asikaso ng mga kapampangan at that area. So mga ka-work naman namin sa ospital. Tapos syempre yung mga iba nakikilala. Kasi ganun naman talaga, like if you're in the Barrio and Provincia, pag may nakaharap ka sa isang ganap, o tapos ay ang bait na ganun or nagka, ano ba, chemistry, hindi chemistry, parang naramdaman nila na goods ka. So may invite ka na sa mga different occasions. Eh, mga panahon na hindi naman pariwala, pero sobrang walang indisyo sa buhay. Pero wala mo na akong beers. Libre pagkain, libre bahay. So yun ang buhay ko kasi saan nakakarating. Hindi ako nag-work after work. Natino lang ako mag-work nung nag-work ako sa ospital dito. Tapos, ganoon pa rin, after work. Gusto sa mga punta, mga nakamotor, hanggang gabi, karaoke, nga, sa fiesta talaga, sa mga iba't ibang birthday. Tapos, naaalala ko, lagi na ikakwento, kasi nga, syempre dito yung ancestral house. So, very bukid talaga. Dati hindi pa ito sementado, parang, ano ba, nasemento na lang to? Like, mga 10 years ago. So, ano pa to? Parang, medyo dirt road ang datingan. Kaya ayoko umuwi dito sa side ng family na to kasi mahal tayo sa sir. Ang hirap mag-commute. Hindi naman ako marunong mag-motor. Pero at least now, if I'm walking, nare-relive yung experiences ng mga tito ko, ng lola ko, na going to the bayan, we have to walk para maka-attend ng mga ganap. Kasi yung high school namin ay nasa bayan. So that would take them like what? Mga 25 to 30 minutes walk in this road condition. Pero ako kasi, I consider myself like a fast walker. Tapos yun, so safe nga dito. Kaya okay lang din ako magstay sa probinsya. Pero iba pa rin yung laking poblasyon ka kasi nandun yung mga ganap, commercial area, convenience. Saka iba din yung mga tropa doon. So ako parang I feel like I'm lucky because I have the mix of every world that I was introduced with. Kaya kaya natin makibagay ang mga ganap, mga iba't ibang tao. Kaya madami akong kakilala. Pero talaga mas pinipili ko na sana lumayo para maiba naman kasi my gosh, tatlong dekada na same environment. Parang I want more. I want to explore other life, other field. And parang, ano ba ba? Wala na, na-achieve ko yung mga dapat kong ma-achieve dito. Okay na ako. Parang, kailangan natin mag-level up. Pero, ano pa rin ako? O diba? Actually, mga kabataan yun, siguro mga 14 hanggang 17 hindi ko makakakilala. Pero, dahil nakita na naging video ako. So yun, dudes. Saka laging sariwa hangin. Hindi madumi yung kalsada, hindi malagkit, hindi makalat. At madaming mga libreng pagkain. Pero ngayon, uwi ako dun sa kabilang town. Pero hindi pa ako naliligo. Hindi na ako maliligo kasi doon may bathtub, may hot water. Eh dito, maliit yung CR. Kung mag-iinit ka ng tubig, itatakorin mo ka. So yun, not really complaining. Totoo ba? Mahirap buhay. Pero kailangan, lumalaban ka kasi alam mo maganda ka. At dahil sa pagiging mabuting tao mo, ito-challenge ng mga tao sa paligid, ng circumstances. Para mas lalo kang mapag-ibay sa realidad ng mundo. And even less of your faith. Diba? It's not every time na pag successful ka, you're blessed. Diba? Yung mga nagiging issue ngayon. Kakalap sa DSWD. Not because, ay DSWD, DPWH. So not because you are living the life, it means you're blessed. Kasi baka yung pinatamasa mong buhay galing sa kalaban. Kaya mas okay na rin na mag-test ka kasi that will build your character, your values, your principle. Saka your feet on the ground, you're in roots with reality. Pero you're in the reality na life has different facet. It has different pictures. It's a matter of perspective. So for me, perspective ko, bakit ako magbabayad ng 50 pesos para sa tricycle? Kung maglalakad naman ako ng 12 minutes na okay naman, hindi maaraw, hindi umuulan, nakakapag-exercise pa ako.
Hassle lang kasi ang bigat ng gamit ko. Pero kung nakakaya ko mag-hiking, maglakad sa Boracay from station 1 to station 2, so why not do it here? Ang pinagkaiba lang, pag nasa ibang lugar ka at turista, hindi mo nag-explore ka ng lugar. Mga nakahubad-hubad ka lang, mga naka-swimming trunks na lang, flaunting your abs and all. Pero dito, minsan yung mga kakilala ko, dadaanan ako, sakay ka na. Either tatanggihan ko or depende kung gaano kami ka-flow or kung sino yung nag-aya. Kasi nga, people would think na, oh, ba't yan lalakad? Eh, we have different reasons naman. Kaya, we don't judge. Pero they judge me dahil hindi ako marunong mag-bisikleta. Hindi ako marunong mag-motor. So, sayang nga naman. To which, I would say na. Tapos marami ko nalilibutan kung mag-aaral ako. Pero, wala pa talaga sa task ko yun. Wala pa sa pag-iisip ko. Kasi natatakot akong magalusan, magpunta, ma-aksidente. At for sure, pag nagkaroon ako ng motor, baka ko sasalaman ng mga punta. And I know myself. Dahil kalat-kalat ako. Delikado sa health, delikado sa bulsa, delikado sa aking character. Hindi ko. Kaya malapit na ako sa Bukana. So eto ang tinatawag namin highway. Ano pa bang kwento? So September na, magulo pa rin ang buhay ko. Kaya with all the chaos, alam mo, it's the law school that guides me, that gives me goals, perspective. What is perspective? Mag-aral, magbasa ng cases, gumawa ng notes, mag-perform sa school, or so parang with law school, I'm a different person. I have a different world. In law school, it's a bit parang ano ba? Hindi naman perfect, pero it's a controlled environment. You can anticipate ano mga magiging problema. And alam mo na pwede kang mag-risk ng failure, ng asaresis and all. And that's something that you can't do anything about it. Kung mga problema sa buhay, yun ang nakakapakit. Hindi mo naman kagagawa, hindi mo naman mali, pero yun lang sa pagkakilala ko ba eh. So ayan, tambay muna ako dito sa gilid ng mababang paaralan. Where we can move ng slide. Because you know, pag naglalakad-lakad ka, alam mo, maybe that's why I love walking. Kasi that's the time that I'm able to process my thoughts, my feelings, and I'm a bit emotional. Kasi, like, very sentimental kasi ako. So, even, kanina, parang na-trigger siya na bumili ko ng video. Kasi, yung mga memories ko, especially good memories, I associate it with food. Food na niluluto ng family, or yung video, nung high school ako, dumadayo pa kami ng kabanatuan sa NU Pacific. Magkakating classes kami kasi hindi kami bibili ng mga damit. Malayo yung Manila sa kabilang probinsya, no? Takot kami magbiyahe pa Manila, baka maligaw kami, ma-hold up, ma-kidnap or something. So hindi kami nakapag-mall. Ang pinakamalapit sa amin mall ay North EDSA. But at least, NU Pacific kabanatuan, isang jeep lang, 20 pesos, 25, o even bus, isang diretso lang yun. Hindi kami maliligaw. So, yun, pag wala kaming PE, so parang mga lunchtime, hindi na kami papasok, or alauna, or alas 2, tatakas kami. Ewan ko kung umakit pa kami ng pader para makatakas sa school. So, para mamili sa Mosimo, bag sa Gerbo, mga t-shirt sa Guess, tapos kakain, di ba para makapag-Jollibee or ano pa mga restaurant doon. Saka yun, doon may beach sa any food. O, tapos yan, naglalakad ako sa barrio ng father side, tapos eto naman street ng mother side. I can't help but think my life now will be a different person. Like, kung hindi ako naulihan ng maaga, like my mom died 1993, so grade 1 ako dito sa school na to. So let me show you, this is Argosaling Cabaldon. Yeah, that building. Tapos eto yung classroom namin. So pag pumasok doon sa main door, dalawa yung main room, meron pang mga lihim na numbers. I would say na ano ba, maayos ba yung buhay ko? Half turn ako eh. Kasi when you say maayos, di ba dapat walang problema? Although, yung problema ko naman ay problema din ng milyon-milyong tao sa mundo. Hindi pa nga gano'n kalala yung na-argue ko sa buhay. Tapos, kaya nakita ko pa sa mga using yung trailer ng War Boys 2 ng movie. Di ba? Million views na. Tapos yung eksena doon na sa Bill, nakausap na si Rocco Nasino. Parang, I could have done more. Uwi siya sa bahay. Mag-start pa lang ng araw na kasi magbabasa siya. Samantalang iba kain, tulog, aral lang. So as a working student, ang hirap. Tapos in law school. So feeling ko, this second movie, doon ako makaka-relate.
Kasi all the elements, nararamdaman ko siya ngayon. Na dati parang, may security blanket ka kasi. Pag bata ka, wala kang problema. May food, your family is there to provide, to take care of you, especially sa upbringing mo. I would say na I have good childhood memories. It may not have been perfect. Although, sa ngayon, hindi naman ako magiging ganito ka-strong kung hindi ko pinagdaanan yung mga yun. Kaya lang minsan nakakapagod din na, bakit hindi na lang ba pwedeng maging Disney princess? Na maging maayos yung buhay? Ano bang problema? Like, yung mga bagay na wala ka ng control. Like, kung hindi ka na, iniwanan ka ng mga loved ones mo, or wala na, namatay na sila, ano magagawa mo, diba? You cannot buy back time. Pero, bakit gano'n? Nahirapan ako. So, kanina masaya din ako kasi alam kong pag na-approve yung volunteer receipt, makakapag-perform ako ng mabuti. Saka yun nga, magandang performance ko kahapon. So ngayon may time ako 4 hours, 5 hours to prepare for one case lang. And andyan na ako, maliligo lang ako. Pagdating ko dito sa bahay na to, may pagkain, may kape, may internet, may mga dessert, like everything. Pero hindi naman ako dito mainly nag-stay because may tita pa ako dun sa kabila na it's very opposite. Yung abundance dito, doon naman yung shortage sa kabila. Pero sila nagpalaki sa akin sa kabila. So yung puso ko, yung oras ko, nagugol ko dun sa kabilang household. Tapos dito, ngayon na lang ako nagka-catch up. Ngayon lang ako bumabawi. And I felt like I was robbed of the life that I was supposed to have. Kasi syempre may pagmamahal ng mom. Na kung hindi, dati nalilito ako, nagugulan ako na ba't man yung sinabing, kawawa naman. Dahil naulila ng maaga. And then ngayon kung titingnan ko, yes, I would agree na iba yung life kung hindi namatay yung mami ko. Iba yung life kung dito ako sa part of this family lumaki. Pero ano magagawa ko? Ako ang may control nun. Siyempre hindi din naman ako. Tapos mixed values. Nalilito ako ngayon kung ano ba? Alam ko kung sino ako. Alam ko kung anong kaya ko. But to adjust whenever I'm in one place or who I am with, that's posing a challenge on me. Kasi kailangan kong balansehin lahat. Parang nagiging beholden ako na kung sino yung kinalakihan ko versus sa kung sino yung totoong nagmamahal, take care. Alam mo yung pure na, we're really connected by heart, by ganon. Kaya minsan gusto ko, parang ako nilang mag-isa. At least, it's my own world. I get to decide. But syempre na, kung hindi naman siya hindi siya acceptable na maging ganung mindset. Kaya pag umuwi ako sa probinsya, iba yung mundo ko. Pag nasa Manila ako, pag nasa law school ako, iba din yung mundo ko. Hindi ko talaga pa ina-address yung mga conflicts ko sa buhay kasi nga, ayoko ng stress, ayoko ng negativity. Pero, it keeps haunting me. Alam mo parang hindi ka palaya, hindi ka nagiging totoo sa sarili mo kasi you're putting this facade na you're okay, you're happy, but deep inside, you're broken. And that's all. Kaya kailangan pag may mga friends kayo in law school, I try to be a good person kasi I try to check on them. Yung sipang, are you okay? Hello, kamusta? Let's bond. It helps. Saka, yung mga tao sa paligid, huwag na silang dumagdag sa problema, di ba? If you can make life easier for them, don't add pa the stress and all. And I'm very emotional kasi ano mo yung values and ideals mo nung bata ka, na-challenge siya when you grow up, when you're exposed in the real world, na bakit ganun? Akala mo perfect lahat, akala mo lahat mababait na tao, maganda yung values, pare-pareho kayong tinuruan ng kagandang asal. Tapos in the end, may mamimit ka ng mga impacto na ikaw pang pagmumukhaing masama or alam mo yun, ang unfair ng mundo. So kung hindi ka marunong lumaban, kung wala ka ding strong foundations, talo ka eh. Talo ka kahit mabuti kang tao, talo ka kahit inosente ka, talo ka kahit wala kang ginagawang masama dahil iti-take advantage ka, i-abuse ka ng mga tao. And yeah, I think lately lang, ngayon na kasi matanda na ako, ngayon ko na-realize na you really have to
fight for what you believe in. You really have to speak up, share your thoughts, be real, be unapologetic. Because that's your truth, that's your reality. You don't have to let people rob you that aspect of your life, of being you, of being real. And F with those people na nagdudulot at sumasama sa nagbibigay ng problema. Parang hindi ka ba masaya sa buhay mo, hindi ka ba mahal ang mama mo at ganyan ka pinalaki. So yun, di ba katulad yan, pinipigilan ko pa yung sarili ko talaga na mag-breakdown dahil kung titignan ko, wala naman talaga akong problema, hindi man ako nagugutom. Challenge lang yung talaga kung anong gagawin ko sa buhay ko, anong focus ko, anong gusto ko. Pero so far naman kasi, surviving, thriving. I just keep on thinking na may mga bagay talaga na, like for now, I don't understand why am I feeling this way or why things are happening like this. Pero in the end, na makuha mo na yung goal mo, especially success, doon mo maintindihan yung wisdom for that. Kaya lang, it makes the experience bittersweet. Pero yun nga, I mean, iba-iba naman tayo ng buhay. So, in moments of weakness, lagi kong iniisip yung kwento sa Bible, yung kwento ni Job, ni Job, kung ano man, diba? From success, nagkaketong siya, namatay yung family niya, tinanggal yung properties niya kasi tinanggal siya ng devil and ni Lord para malaman kung kanino ba talaga siya. Na yun nga, hindi porket blessed ka, feeling mo you're in the right path na, or because you're a good person, you deserve a perfect world, a perfect life. So may mga moments na yung mga trials mo that would really challenge your faith, who you are, your values, ideas, principles, especially tayo na maging abogado. Masisilaw ka ba ng pera, connections, pagpapalit mo ba yung mga kinalakihan mo, prinsipyo mo, for what? For glory, for winning a case, for money. Yeah. Pero no, we need to validate, acknowledge that people experience low times, that we are vulnerable, we are weak, and we have different problems, we have different approach as well, kung paano siya i-address, kung paano ka mag-a-adapt. In the end, maging mabuting tao, iba-iba tayo ng areglo, discard sa buhay. And for me, gusto ko lang mag-fast forward yung future, kasi parang it's the journey going there, pero it will make it all worth it kasi alam mong pinaghirapan mo siya from grassroots, from scratch. You really started on your own, although syempre may mga taong tumutulong sa'yo along the way, but they don't really understand the struggle of being in law school. Like, every centavo counts, every second counts, every interaction matters, lost opportunity, yung time mo, you can't buy it back. So, iba siya eh. I would say na mas na-amplify yung mga negativity, unlike in an ordinary life na okay lang yan, hayaan mo na yan, bawi ka next time. Pero dito kasi you're really earning day by day of your achievement, and when you say that achievement, it takes so much of an effort and sacrifice, lalo na sa mga working student. So yun lang, i-plug natin yung Barboys second movie. Not because Sasavel is there, not because Emilio Diaz is there na I'm gonna watch it, but it's something kasi na I would understand now compared dati na puro arte lang, walang problema, or kung may problema man, minimal, or you know, namamask ng having a privileged life, ganyan. Pero yun nga, so isang malaking factor talaga, you need to have a good family support, friends, social circle, your mental health, your faith, kasi it will really test you every single strand of your hair, all your bones, lahat yan, physical, emotional, psychological, spiritual, financial stress nandiyan. Diba? Nag-start lang siya na naglalakad ako, reminiscing the past, family history, trying to get, ano ba, parang nag-sweet lemon ako, or hindi lang ba ako makaget over na life as an adult is different sa life ng mga bata ngayon. Hindi din alam. Basta ang alam ko, kakain ako ng masarap today,
maliligo ako, mag-scrub ako, gagawa ako ng handwritten digest, saka ng written notes, tapos may ganap ako bukas, magsasend ako ng invite sa GC na magkape sa mga high school friends, and yeah, I will do good in university later. But wala akong control sa mga mangyayari pa sa mga susunod na araw at kung ano mangyayari sa akin. So I just have to take it blow by blow and be realistic about it. Pero sana, looking forward na everything will be manageable. Kasi ang hirap talaga. Ang dami mong goals, yung enthusiasm mo, yung pagiging positivist mo, na type of personality, naapektuhan siya eh. Kasi parang, gusto mo nilang maging masaya, gusto mo nilang maging maayos lahat. Tapos, challenge by challenge, problems by problems, stress, it adds up to that na wala ka namang ginagawa or ano ba, ina-attract mo pa talaga because opposite attracts. So, pag ba positive person ka, puro na ito yung magiging experience sa buhay. Pero, don't let that experience deter or change who you are. Tama ba? Ano ba ina-advise mo? Kasi may nakita ko kanina picture sa Facebook ng kanila na parang helping others will not dim your own light. So may dalawang kandila, yung sa Cecilia, which is true naman, diba? Shine bright like a diamond, sparkle, be your own light. And even if you're not the light, you can be the spark of change that you want to see. Muna natin yan sa lahat. And that's my 18 minutes of TED Talk. Thanks for listening. And I hope nakaka-relate din kayo kasi open book. Hindi, may konting magpapanggap kasi ayaw naman natin ng puro mga negativity and stress. So, this is me romanticizing law school life and journey with a bit of harsh, hard reality. Like, we need to be real. Diba? So, yun lang. Monday na walang pasok pero at least we're moving forward. Bye!